Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell. Alam po ninyo, yung pagbati ko sa inyo ay pagbati po ng isang Muslim na para po bang kung baga sa Senado ay sumusumpa na bawat namumutawi po sa ating pong labi habang tayo po ay nagkukomentaryo bilang isang Muslim ay pawang katotohanan at nanggagaling po sa ating puso at pinanawagan na ito ay sa ilalim po ng gabay ni Allah o ng ating pong buong may kapal. Ang salitang Allah, mga kaibigan, ang ibig sabihin lamang niyan, yan ay isang salitang Arabo nang ibig sabihin niyan ay Diyos, nag-iisang Diyos. Sa ating mga Pilipino, ang tawag po natin dyan ay Diyos Ama. Ganun pa man yan po ang pagbati natin. Ang ibig po naman sabihin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo sana ang kapayapaan ni Allah at sa kanyang gabay ay sana makita ninyo at maramdaman ninyo ang tunay na kapayapaan. Kinakailangan po natin ito nabanggitin sapagkat nag-umpisa na po ang tunay na digmaan dito po sa ating bansa. Ang pag-aasik ng isang undeclared civil war ng mga Duterte at ng mga naniniwala sa kapayapaan, katahimikan at soberenya ng bansa. Bakit po natin tinuturing na kaaway ang lahat ng mga Duterte? Sapagkat hayagan ang pagtampalasan sa ating pong saligang batas, hayagan ang anunsyo ng mga Duterte na kanilang kinikilingan ang mga inchik sa ginagawang pananakop sa ating bansa. Yan po ay malaking katrayduran at bawat Pilipino dapat po yan ay labanan. Huwag po tayo maniniwala na wala tayong kalaban-laban sapagkat meron pong Allah at meron pong pagmamahal sa ating puso, tayo po ay magwawagi. Hindi po natatalo ang katarungan at lalong hindi matatalo ang buong may kapal. Kaya nga po, habang bilang isang manunulat at isang mainstream media practitioner, veteranong journalist, ay akin pong masusing pinag-aaralan ang current events o kasalukuyan na nangyayari po sa ating bansa. At ako po ay nagugumihanan sapagkat mukhang kukunti lamang ang lumalaban. Outnumbered ng mga mandarambong ang mga Pilipino matitino. Sa Senado, halimbawa, nakita po natin harapan ang pagtampalasan sa ating saligang batas. Saan ka nakita? Sa ating saligang batas nakalagay agad-agad na dapat dinggin ang impeachment complaint. Ang sabi ng Senate President, walang sinuman makapagmadali sa akin. At idadaan natin sa plenaryo. Kapag ano sabi ng plenaryo, ang ibig po sabi ng plenaryo ay nakararami na pag-uusapan sa Senado. Na pagka nagbutuhan, alam niya na parating mas marami ang panig ng kasamaan, mas marami ang panig ng mga Duterte kaysa sa panig ng mga matitinong Pilipino. Yan po ang trahedya ng ating pong lahi. Mas naglilipa na ang mga mararaming mga masamang loob. Ngayon, sa Senado, mga kaibigan, nakikita po natin harapan ang pagtampalasan sa ating pong saligang batas. Hindi ako naniniwalang bobo si Escudero, hindi tayo naniniwalang bobo si Cayetano. Naniniwala po tayong meron po silang katinuan ng pag-iisip, alam nila yung parliamentary rules, pero harapan
abay, ito po ay kanilang tinatampalasan. Halimbawa, yan po sa nangyari ng pagbabalik o pag-remand ng demanda o impeachment complaint, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Walang karapatan ang senador na mag-motion for dismissal. Bakit binigyan ang pagkakataon ito ng mga senador? Sapagkat ang Senado po natin ngayon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas ay nagmimistula pong Yakuza gang. Senado ng Pilipinas ay parang mafia, ang Senado ng Pilipinas ay parang mga makapili na nagkakaisa. Ito po ang tawag ko rito ay Senate Yakuza gang. Ang gang leader po nila ay nandun sa Hague at ang kanyang mga alipores ay nandito pa rin sa Pilipinas sa pangunguna ni Sara Duterte, at ito po ay ating ilalahad ng gusto. Mulat sa pool, nagpakita na ng pagkiling sa krimen at kriminal ang Senado natin. Pinuno ng Senado, si Chis Escudero, nagmimistulang gang leader. Senado, nagmumukhang nagmimistulang Yakuza gang diyan po sa Senate. Ang malungkot nito, pinapasweldo ng taong bayan mula sa kanilang pawis at dugo ang buwis na binabayad na imbis na ipakain sa kanilang mga anak, binabayad sa buwis, sa train law, kaya mahal ang gasolina dahil sa mga buwis na pansweldo sa mga senador at mga mamamatay taong mga pulis. Mabuti na lamang at nagbabago na yata ang ating pong kapulisan sa ilalim ng liderato ni General Nicolas Torre Leclerc. Abay dyan po sa pinakita dyan sa rally, sa harapan ng Senado, ang mga pulis po natin ay hindi na anti-people. Friendly pulis na. Nakita ko, kapag andun ako, may mga pulis, bibili ng tubig, 3, yung po mga bottled water, pinamimigay yung 2 sa mga nagrarally. Bay ngayon lamang nangyari yan. Ang tawag po ni Attorney Francis Yap dyan ay maximum tolerance. Mukhang namistula silang na-influensya na ng pagka-Pilipino, pagka-makabayan na pulis sa katauhan ni General Torre. Ganun pa man, dyan po sa Senado, abay, harapan. Huwag natin pinapayagan yan. Binabastos tayo. Kaya ako po, nagturo po ko ng parliamentary practice. Yung pong kung saan hinugot ng Senado ang kanilang rules. Hinugot po nila yan sa Robert's Rules of Order. Dito po sa Academy, meron pong simplified Robert's Rules of Order. Yan po yung Parliamentary Practice 1 by Antonio Olindain. Yan po ay dapat, pagka meron mag-motion, meron mag-second demotion, at yan ay rule kung tatanggapin o hindi ng chair. Etong chairman, the Senate President, tinatanggap niya motion ng isang judge, senator judge, na mag-dismiss ng kaso sa kanyang sariling korte. Judge mismo, yan po ay motion ni Bato de la Rosa, at ito'y sinisugundahan ni Bongo na pinayaan pa nilang magkaroon ng co-sponsorship speech. Mali sa motion, yung motion, nirurule agad kung yan ay tatanggapin o hindi. Pag tinanggap, is there any objection? Meron ba nag-object? At saka lamang magsasalita yung mag-object. Pag nag-object yan, babalik na sa sponsor at sasagot naman ulit. At ipapaliwanag niya bakit kinakailangan bigyan daan ang kanyang motion. Wala pong ganyan. Abay, umabot po sa butuhan. Ang ibig sabihin ng butuhan, papag-usapan ng plenaryo
kung sila ay pumapayag o hindi sa kamalian. Akalain po ninyo, majority ng mga senador bumoto sa kamalian. Ano po yung kamalian na yan? Na ito'y ginawang motion ng isang huwes para sa nasasakdal. Sinong nasasakdal sa impeachment? Ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kayang-kaya po ng mga abogado nila yan. Dapat pinakinggan yan sa hearing proper. At dapat ang magmo-motion ng dismissal ay yung pong abogado o yung parte ng akusado. Hindi yan judge mismo. Judge, senator judges na kayo. Bakit kayo nagmimisto lang abogado ng kriminal o ng nasasakdal? Bakit? Sapagkat pinapayagan po yan ng presiding judge na si Senate President Escudero. Mali po yung rules. Ang mga senador na yan ay walang karapatan na mag-motion ng dismissal. Bakit pinayagan? Pinagbutuhan pa ng mga hangal. Hindi ako naniniwala mga buhok yan. Hindi lahat naman yan ay Robin Padilla o Lito Lapid. Meron na mga matitinod yan. Meron mga nakakaintindi ng English. Meron nakakaintindi ng Robert's Rules of Order. Meron nakakaintindi ng internal rules. Meron nakakaintindi ng saligang batas. Alam nila ang tama at mali. Bakit kinakampihan ng mali? Sapagkat eto mga senador na ito na kumakampi sa krimen ay kapwa nila kriminal. We have a criminal Senate and it is very disturbing. Kung hindi lamang bawal maghasik ng revolusyon, ito na po ang tamang panahon para magrevolusyon tayo dyan sa Senado. Pagka nagkaroon po ng mas grabe pang pangyayari, lumusog po tayo. At kung kinakailangan, nandyan tayo, manguna ako para ugutan ng ulo yung mga traidor, nagtatraidor. Sila po, tama si Pina Aquino. Tayo dapat ang boss nila. Ginagawa natin, sinasaluduhan, honorable ang kanilang calling card nakalagay. Honorable Senator. Paano kayo naging honorable? Ang ibig sabihin, honorable, kagalang-galang. Kayo ay dapat hindi galangin. Kayo ay dapat tagpasin ang ulo. Kayo mga traidor sa Senado. Kayo mga senador na nagmimistulang Yakuza gang ng Senado. Sa kasalukuyang hearing po natin, dapat mapakinggan natin kung totoo ba yung mga ebidensya na yan. Kung totoo ba yung paper trail na nanggagaling ang pera ng mga Duterte, hindi lamang sa China, kundi sa drug lord. Ang daming pinatay, libo-libong pinatay na Pilipino sa ngalan ng anti-drug war. Yung pala ang tunay na hari ng drug trafficking sa Pilipinas, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang pamilyang namamayagpag ngayon. Meron pang Congressman Paulo Duterte, drug lord. Hinahamon po natin na ipakita niya kahit na picture lamang yung kanyang likod. Sa likod niya, meron pong tattoo ng dragon. Yung dragon ng design na yan ay sa triad. Ano po yung triad? Yan po yung gang ng mga drug lords dito sa Asia sa pangunguna ng isang Chinese. At miyembro po dyan si Michael Yang, miyembro si Richard Lin, miyembro sila Sammy Uy, at si Pulong Duterte. Ang abogado ng triad sa Pilipinas, asawa ni Vice President Sara Duterte. Kaya po hindi mangyayari ang hearing na yan. Gagawin nilang lahat. Napakalalim ng balon ng pera ng mga Duterte at naliligo sa bathtub ng pera lahat ng senador na kakampi nila. Dito po, sa kabila, meron pa rin tayo mga Pilipino magiging huwaran na hindi kayang bilhin ng pera ng si Rizal Tiberos, si Coco Pimentel, at itong si Grace Po,
si Senator Win Gatchalian, may balon ng pera dati ang mga Gatchalian family na yan. Ang ating po ngayon babantayan, ano ang gagawin naman ng Kongreso? Sila yung mas nakararami pero pantay po yan, Senado at Kongreso. Kaya nga lang, sapagkat sangayon sa ligang batas natin, ang magiging tagapagsakdal ay ang Kongreso o lower house, ang magiging huwes ay Senado o upper house. Kaya nga po yung huwes sila, dapat hindi po nila binababoy ang mga rules. Lalo tigit, dapat hindi nila tinatampalasan ang ating pong saligang batas. Pero ito po ang aking po nakikita bilang isang journalist, veteranong mamamahayag sa lumpunang mahigit na 40 taon na po tayong journalist, radio commentator, manunulat at makata. At ito pong lately author po ng libro, ng aking pong libro ay nakarating na sa The Hague. Tayo po iniimbita nila na manumpa tungkol po sa coverage ko ng Marawi Massacre na in-order ni Rodrigo Roa Duterte laban sa mga Muslim. Ngayon, mga kaibigan, ay maliwanag at ito ay ina-anonsyo ko, hindi papayagan ng sindikatong humahawak sa ating bansa ang impeachment hearing na ito. Sapagkat dito, mawawala yung bank secrecy law, yung sinasabi ni Duterte kay Trillanes, kaya kita pakulong pagka pinipilit mo kung ilabas ang record ng bank deposit namin. Sapagkat merong bank secrecy law. Kaya sa impeachment hearing, yan po ay hindi pwedeng pairaling. Magkakalabasan na po ng ebidensya. At huwag po kayong magtataka, may mga ebidensyang lalabas na mayroong mga senador na tumatanggap din ng pera mula po sa drug lords na kakampi ng kanilang pinagtatanggol ngayon laban po sa impeachment na si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay meron pong napakalaking bank deposit kasama ang kanyang tatay at ang mga ebidensya kung saan nanggagaling ito, nanggagaling sa mga drug lords na sila Michael Yang, Sammy Uy, Richard Lim, at ito po ay mapapatunayan dyan po sa impeachment hearing. Lahat ay gagawin nila para wag yan matuloy. Pero tayong bayan, lahat gagawin natin para matuloy. Kung hindi nga lamang kasalanan sa batas, na tayo po'y gumagana sa batas, na mag-asik na ng revolusyon laban po sa tunay na kalaban ng bansa. Ang tunay na kalaban ng bansa ay yung mga kakutsaba ng mga Duterte na mga senador, kakutsaba sa military, kung meron man, kakutsaba mga pulis, o kakutsabang narco-politician. Lahat ng kumakampi kay Duterte ay narco-politician, without exception. Kaya nga po, ayaw nila matutuloy yung impeachment na yan sapagkat lalabas, nakakagimbal-gimbal na mayroong mga senador na lilitaw na sila ay mga narco-politician, member sila ng triad, nakapagtanggap sila ng mga biyaya mula po sa droga at malawakang patayan. Kaya nga po, sabi ni Pulong Duterte na kinakailangan na raw manindigan ang mga naging biktima ng NPA at biktima ng droga, ng mga drogista na magkaisa at ipagtanggol si Duterte. Kung marunong lamang po tayo magmura, mumurahin po ito. Pero sapagkat hindi naman po tayo palamura, hindi po tayo lahing Duterte, tayo po'y Muslim. Ang mga Muslim, bawal magmura, bawal
magwala, bawal magsigaw-sigaw, bawal magpakasama ng tao po yan ay haram. Ngayon, bawal magmistulang Robin Padilla. Kahit na sinong Muslim ay bawal maging kasing baboy ng baboy na Muslim. Ang pangalan ay Robin Padilla. O baboy na Kristiyano ng pangalan ay Bato de la Rosa. O baboy na Inchik ng pangalan ay Bongo. At ang mga alipores nilang kapwa nila baboy, ang iba ay Escudero. At lahat ng kababuyan ni Alan Cayetano. Mga kaibigan, ang impeachment hearing ay lalong magbibigay ng dagdag na ebidensya dyan po sa mga ebidensyang nakasalang na sa ICC. Kaya nga dapat huwag matuloy. Hindi ko sinasabing dapat huwag matuloy. Dapat labanan natin lahat ng mga senador na naghumaharang upang matuloy ang impeachment. Ayaw nila na magkaroon ng karagdagan pang mga ebidensya. Lalabas po mga ebidensya na tunay ng backbone ang sumusuporta kay Rodrigo Duterte sa lahat ng laban niya, politika man o kanyang pagkampi sa China at ang kanyang depensa sa ICC ay pera ng China at pera ng droga. Yan po ang ating pong paninindigan. Handa po natin panagutan ang ating pong binulalas sa programa ito. Pakalating po ninyo, hindi dahil sa gusto po natin maging superstar, pero para makarating sa kanila na meron pong handang lumaban sa kanila, handang sunugin si Robin Padilla, handang pukpukin din ang punyal ang ulo ni Pulong Duterte para ipakita na hindi lahat ng Pilipino ay kaya na lamang lumukod, tumahimik at magpaututo, magpaapi dito sa tumatampalasan sa ating bansa, tumatampalasan, pinupunit, ginugutay-gutay ang ating saligang batas. Alaban po tayo. Ako po ang kawan ng demokrasya, kawal ni Carbonell na nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.